si Representative, makakausap po natin, Akbayan Party List, Representative Chel Jokno, ay atin pong kakausapin muna sa ating palatuntunan. Kong Chel, maraming salamat sa inyong panahon. Bagamat busy-busy kayo, pinagbigyan niyo po kami. Si Ricky po ito, live tayo sa DZXL, Kong. Good morning! Ay, magandang umaga, Ricky, at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Opo. Ano ang basa ngayon ng inyong grupo dito po sa, special session, yung inaantabayan na nating impeachment trial ng Vice President, Kong Chel? Well, malalaman siguro natin sa mga darating na oras kung ano nga ang matatalakay sa special session. Insofar as impeachment is concerned, nasa kamay na talaga ng Senado yan kung ano yung susunod na hakbang. Opo. May reaction kayo dito sa latest na pagbibitiw. Ewan ko, matatawag na pagbibitiw kasi yung Gatchalian Block naniniwalang hindi na Senate President si Senador Alan Peter Cayetano, but sa kanyang Facebook post, yun na sinasabi po niya, is resigning as Senate President. Any reaction to that, Kong? Hindi ko man nakita yung balita na yan. Basta para sa amin ay that's a matter that the Senate as an institution must really clarify. Kami naman sa House ay kinilala na po ng House leadership si Sen Win bilang pamumuno ng Senado. But of course, if things will happen during this special session, baka maging mas malinaw na yung picture dyan. Alright, sige. And then, Kong Chel, isa pa, yung 90-day preventive suspension na ipinataw ngayon ng Sandigan Bayan kay Senator Jingo Estrada na nahaharap din sa kasong plunder, how would it affect the trial? Kasi hindi na siya pwede ngayong mag-participate kahit sa impeachment hearing as Senator. Kong Chel, can you educate us a bit on this? Well, ang meron tayong jurisprudence dyan ay yung matagal ng kaso yung Avellino versus Cuenco. Although, ang issue kasi doon ay quorum ng Senado bilang isang legislative body. Opo. Hindi pa talaga umaabot sa ating Korte Suprema yung issue kung paano ba dapat ang maging botohan kung ang Senado ay isang impeachment court. Yes. Although kung i-apply natin by analogy yung nakalagay dun sa desisyon ng Supreme Court sa Avellino, ay ang sabi ng Korte doon, ang bilang dapat ng Senate ay kung sino yung mga pwedeng mag-attend through the coercive power of the state. Ngayon, kung let's say ganito nga sitwasyon na mayroon ng preventively suspended na senador, then that would mean that he or she would not be able to attend the Senate and therefore should not be counted. Pero ulitin ko wala pa talagang klarong desisyon ng ating Korte Suprema kung pagdating sa Senado bilang impeachment court. Opo. Yun bang latest na pag-akyat ng Cayetano Block? Do you believe the Supreme Court will react on this? Will clarify these matters, particularly yung bilang, Kong Chel? Well, ganito yun, pag may mga ganitong kaso na umaabot sa Korte Suprema, ang una nilang tinitingnan yung procedural issues. Okay. Ito ba ay buhay na dispute? Ito ba ay naging moot and academic na? Ito ba ay dapat may legal standing ba yung nag-file? Ayan yung mga uunahin na titingnan ng ating Korte Suprema. Kung sa tingin nila, wala naman sumasagabal doon sa pagtingin sa merits, that's the time they will determine kung talaga bang paano ba ang botohan dito. If ever ganun, umabot doon. Opo. Yung isa kasi naging issue noon pa doon sa kaso ni Avellino ay yung tinatawag na political question doctrine. Ibig sabihin, may mga bagay na talagang wala sa kamay ng ating judikatura dahil yan ay nasa kamay ng legislatura natin. Oo nga eh. Kasi kahit nabasa ko yung column sa Inquirer ni dating Justice Panganiban, parang yun din yung sinasabi niya na kung sa kanya parang yung mga senador na lang sana ang makapag-resolve nito at wag nang
ibigay yung burden sa Supreme Court. Kayo ba personally bilang abogado at matagal kayong nasa public service, Kong Chel, kasama ba kayo doon sa parang yung grupo niyo nagsasabi that you will file a petition ba na maiba yung numero, for example doon sa conviction na 16 ng Senado? Kayo ba, anong assessment niyo diyan? Posible ba 'yon? Ang ganito ilagay natin sa konteksto yan. Opo. Yung wala naman nakalagay na 16 mismo na numero sa ating saligang batas. Ang Opo. nakalagay doon ay 2/3 Okay. of the Senate. Mm-mm. So ngayon, ang tanong dyan ay paano natin bibilangin yung 2/3 na yan? Yan. Oo. Kung ang magiging batayan natin yung naging desisyon ng Supreme Court sa quorum sa Abelino versus Cuenco, ang naging bilang nila ay hindi naman yung buong 24, kundi yun lang mga maabot ng tinawag nilang coercive power of the Senate. Aha. Ibig sabihin, yun talagang on their own ay makakapag-attend sila o pwede silang mapilitan pumunta. Oo. In the case of senators who are preventively suspended or under detention, ay hindi pwedeng sila kusang loob na pupunta kasi nga kailangan pa ng pahintulot ng court yan. Okay. And under the Plunder Law, kung preventively suspended ka, that means you're not allowed to perform any of your official function. So, ang ibig sabihin nun ay, ang tanong na lang dyan ay, dapat bang isama pa sa bilang yung isang senador na nasa ganun lagay? Oo. And in this case, talagang klaro na na magiging 23 kung aalisin sa bilang yung preventively suspended na kagaya ni Senador Jinggoy, Kong Chel. Paano yung pagtuturing naman doon sa nagtatago? Wala yung sa purview ng Estado. Yan ang nasa sa mata ng batas ay ang tawag natin dyan ay at large. Yes. At hanggat hindi siya tumusuko sa jurisdiction ng court ay in effect, he has no legal standing sa mga courts natin or in other. Ganun yun eh. Oo. So wala din. So technically, Kong Chel, talagang 22. Oo. Yes. Oo. Ngayon, ang sunod na tanong po dyan ay paano ngayon dideterminin yung 2/3? Oo nga. Oo, tama ka. Oo. And then another good question siguro, Kong Chel, ay yung haba ng impeachment trial, no? Kasi kung 90 days yung preventive suspension, then halimbawa, gaano yung itatagal ng impeachment? Kasi nga, hindi makakapag-function ang isang senador kapag preventively suspended, ano? Tama po yun, Ricky. At yun ang isang bagay na hindi pa natin alam at we will have to see in the coming months kung ilan, how long the actual trial will take. Tama po. Kong Chel, last na po, yung pre-trial conference tomorrow, ano nga asahan ng public po rito? Well, tulad ng nangyayari sa mga korte natin, ang purpose ng pre-trial ay para mapabilis ang paglilitis mismo ng kaso. So yung pag-uusapan doon ay yung mga ang mga ilan ba ang testigo, kailan ang magiging trial dates, ano bang mga kailangan markahan ng mga dokumento, ano yung issue na kakaharapin ng impeachment court. So all of these matters that we hope will make it, will facilitate the trial of the case. Wala pang substance yung usapan bukas. Oo. Nako, Kong Chel, maraming salamat sa panahon, information. Hanggang sa muli, sir, ha? Salamat po. I thank you then. Good morning sa lahat. Good morning. Representative Jel Jokno, Akbayan Party List House Deputy Minority Leader at membro din ng House Prosecution Team.